Ngayon pong September 29, 2025, nakikita po natin ang bahagyang pagtaas ng presyo ni Pi Network. Sa loob po ng 24 oras, umakyat ito ng 1% at ngayon ay nasa presyong 0.266. Ngunit sa kabila po ng maliit na pag-angat na ito, nananatili pa rin ang panganib o risk na muling bumaba si Pi lalo na't bearish ang kabuuang crypto market trend. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga technical signals at saka market factors na kasalukuyang humuhubog sa galaw ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan. Simulan po natin sa kung bakit may bahagyang pag-angat si Pi Network ngayon. Base po sa datos, ang presyo po ni Pi Network ay umangat ng 1% sa loob lamang ng isang araw at siya po ngayon ay nagtitrade sa price range na 0.2609 hanggang sa presyong 0.2721. Yan, dyan po siya naglalaro sa price range na yan. Umabot pa ito sa bahagyang pag-akyat lampas po ng 0.27 bago po siya muling bumalik sa presyong 0.266. Ang market capitalization po ngayon ni Pi ay nasa $2.19 billion at ang kanyang trading volume naman sa nakalipas na 24 hours ay nasa $30.55 million. Yan, kaya sa market impact, ang ganito pong pag-angat ay nagpapakita na may mga traders pa rin pumapasok at nagkakaroon ng activities dito kay Pi. Ngunit hindi po ito sapat para masabing malakas ang momentum dahil nananatiling maliit ang porsyento ng pagtaas at nasa ilalim pa rin ng importanteng resistance levels itong si Pi. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng ATR indicator tungkol po sa momentum ni Pi. Ayan, check po natin yung kanyang chart. Ayan. Kung titingnan po natin ang kanyang ATR indicator or average true range, patuloy po itong bumababa mula September 23 at nasa 0.0234 ang kanyang value noong nitong nakalipas na September 27. Ayan, bumababa po siya. Ang ATR, para po sa mga hindi nakakaalam, ay ginagamit po ito para masukat ang volatility o yung lakas ng galaw ng presyo. Kapag bumababa po ito, ibig sabihin ay humihina ang galaw at lumilit ang participation ng mga traders. Kaya para sa market impact, ang pagbaba po ng ATR ay senyales na hindi po sapat ang interes ng bagong kapital para suportahan ang mas mataas na presyo ni Pi. Dahil dito, nagiging mas malaki ang posibilidad na mabasag ang support level sa presyong 0.2565 at posibleng bumaba pa sa kanyang all-time low na 0.1842. Ngayon ay ano naman ang ipinapakita ng 20-day EMA. Yan, nandito po sa chart yung 20-day EMA na yan or exponential moving average. Yan po yung kulay blue na nakikita natin dito sa chart na ito. Ang presyo po ni Pi ay kasalukuyang nasa ilalim ng 20-day exponential moving average na ito na nasa 0.3185. Kapag ang presyo po ay nasa ibaba ng EMA, nangangahulugang mas dominante ang mga sellers at bearish ang outlook. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Nahihirapan po si Pi na gumawa ng upward impulse at mas mataas ang tsansa ng patuloy na sideways or downward movement. Hanggat hindi po nababasag ang resistance at hindi po umaangat ang presyo sa ibabaw ng 20-day EMA, mahihirapan si Pi na magkaroon ng recovery trend. Ngayon, ano naman ang downside risk para kay Pi? Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ngayon, nananatiling mataas po ang downside risk nitong si Pi. Kung patuloy po ang selling pressure at mahina ang kanyang momentum,
posibleng bumaba ito sa ilalim ng presyong 0.2565 at maaari po niyang muling subukan ang kanyang all-time low. Yan, or maaari pong magkaroon siya ng retracement dito. Ngunit kung bigla pong gumanda ang market sentiment at nagkaroon ng bagong demand, maaari pong umakyat si Pi at maaari niyang subukang basagin ang resistance na nasa presyong 0.2919. At kapag nangyari ito, maaari itong magsilbing early signal ng recovery at magbukas ng pagkakataon para muling bumalik si Pi sa ibabaw ng 20-day EMA. Yan. At bilang panghuli, para sa akin ay nasa critical na punto ngayon itong si Pi Network. Oo, nagkaroon po siya ng maliit na pagtaas pero hindi pa rin nagbabago ang mga bearish signals. At yan na nga, nandito yung ATR at saka 20-day EMA kung saan ay pareho po silang nagpapakita ng kahinaan ng momentum ni Pi. Kung hindi po makakapasok ang bagong demand or kapital, malaki ang posibilidad na bumalik po si Pi sa kanyang mababang presyo. Gayunpaman, dapat din nating bantayan ang kanyang resistance na nakaabang po sa presyong 0.2919. Dahil kung mababasag naman ito, maaari itong magbigay ng bagong pag-asa sa mga traders at investors. Kaya sa madaling salita, tayong mga traders at investors ay kailangan pong maging maingat. Ang sitwasyon po ngayon ay hindi malinaw kung ito ay magiging simula ng recovery or kung tuloy-tuloy na pagbaba. Ang pinakamainam ay maging alerto po tayo at bantayan natin ang support at resistance levels ni Pi para makagawa po tayo ng tamang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.